remain faithful to God. Pangatlo, be watchful. Ito yung theme ng church namin sa anniversary. At maraming area ito. Be watchful in the personal level. Bantayan mo yung pumapasok sa isip mo. Bantayan mo yung emotions mo. Una kasi, di ba, lahat tayo may kamay. Bago kumilos yung kamay na yan, una, inisip mo muna. Pangalawa, ginusto ng heart mo at kumilos yung kamay mo. Halimbawa, isang magnanakaw. Bago yan magnakaw, hindi naman automatic yung kamay niya gumagalaw na nagnanakaw na hindi niya iniisip, di ba? Una, inisip niya, plinano niya. Pangalawa, ginusto niya. Kaya, in-execute ng kamay niya. Ganon. So, be watchful in the personal level. Watch out. Bantayan mo kung ano yung iniisip mo. Bantayan mo kung ano yung dinidesire ng puso mo. Bantayan mo yung kilos mo, yung sinasabi mo, at yung gawa ng kamay mo. Pangalawa, be watchful on the external level. Yung pamilya mo, yung kasama mo sa trabaho, kasama mo sa church, bantayan mo. In what way? In what way? Na kailangan magbantay tayo externally. Kasi yun nga, una, kapag ang palagi mong kasama ay yung mga non-believer na sabi natin kanina, yung mga walang pananampalataya, mahahawa ka eh. Kaya dapat ang palagi mong kasama, ito, yung group ninyo. Kapag free time, kapag break time, usap kayo, sit down tayo. Anong sinabi ng verse kanina? Ano yung devotion mo kanina? Diba dapat ganun tayo? Dapat ganun ang language ng mga Kristiyano. Pagdating sa bahay, all the more dapat ganun tayo. Para lahat, kahit hindi mo pipilitin yung asawa mo o yung mga anak mo na pumunta ng church, makikita nila sa gawa mo, sasama niya. Hindi mo kailangan pilitin. Hindi mo kailangan i-treat na hindi kita bibigyan ng allowance pag hindi ka sasama. Through your life, through your testimony, through your actions, makukonvince sila. Be watchful as well. Sabi ng Word of God, we are ambassadors of the kingdom. Alam niyo ba yung ambassador ng mga bawat bansa? Pag sinabing US, ambassador ng US, kapag pumunta sila, kahit saan lugar, they represent their country. They are parang the spokesperson of their country. So kapag pumunta dito, yung ambassador ng China, nire-represent niya yung China. Tayo, na mga pinili ng Diyos, anong sabi? We are ambassadors of His kingdom. Be watchful how you represent Christ. Be watchful how you represent the kingdom. Huwag mong bigyan ng kahihiyan ng Diyos. Huwag mong bigyan ng kahihiyan ang kingdom ng Panginoon. Dahil baka sasabihin mo, tatalon-talon ka dito, praise the Lord ka dito. Tapos mamaya, sisigaw-sigaw ka ng iba doon. Hindi mo ganun. Mag-ingat tayo kung paano tayo naging ambassadors of the kingdom of God. Mag-ingat tayo kung paano natin nire-represent si Christ. Why? We carry His name. We bear His name. Kaya nga, Christians. We bear the name of the Lord. Kapag dumadaan kasi isang matinding pagsubok, alam nyo, that name that you carry is the reason why God will save you from the trouble, from the whatever. Why? Because you bear His name. Dala-dala mo ang pangalan ng Diyos. Kaya hindi siya titigil na gagawa ng paraan para tulungan ka. Dahil dala-dala mo ang pangalan niya. You bear the name of Christ. Amen? Your prayer should be, Lord, sa mga troubles na ito, remind me always that I bear your name. Lord, save me for your name's sake because I bear your name. Amen?